Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello Spooky Dolls! Good evening! Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo, na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, pasensya na kayo at medyo na-delay po itong pag-upload itong video na ito. The reason for that is, well, meron po kasi nangyari nung Sabado. Hindi naman po bad. Well, not bad for me kasi po yung trabaho ko po ay yung anak po niya nakagat daw ng aso. Ay yun, kailangan ng parang papalit dun sa schedule niya. So, pumasok ako ng mas maaga nung Sabado. So, ayun lang naman po yung nangyari. So, hindi ako nagkaroon ng time para shoot, makapag-record ng video, yan. So, yun ang dahilan. But anyway, ito na nga. So, ginagawa ko na po siya ngayon. Okay? So, papakinggan niyo po mamaya yung po mga kwento po regarding sa kulam. Meron po tungkol sa imaginary friend. And then, meron din tungkol sa engkanto. So, wag na natin to patagalin. So, I hope that you enjoy our stories for today. Sit back, relax, and enjoy. Hindi ako magaling magkwento, so pagpasensyahan nyo na. Sa panahon ngayon, wala na masyadong naniniwala sa mga kulam. Bihira na lang. Pero nangyari ito mismo sa aking papa. Nang time na ito, yung mga magulang ko ay napapadalas yung away. Dahil ito sa pagiging babaero ni papa. Nagtatrabaho si papa noon, habang si mama naman ay tumigil sa pagtatrabaho upang alagaan na lang kami. Nung time na ito, nakikitira lang kami sa lola namin. One day, kumakain kami noon ng dinner. Brown out. Habang kumakain kami, bigla na lang akong natulala. Parang biglang nagbago yung lugar. Basta nagulat ako dahil napunta yung senaryo yun sa may gate namin. Tapos nakita ko na may papasok doon sa gate. Tinapik ako ng lola ko at tinanong kung okay lang ba ako. Bakit daw ako natulala? Ang sinagot ko na lang, may darating po. Nawirdohan sila sa akin that night. Aware silang lahat na may kakaiba sa akin. Namana ko po ito sa lolo ko sa father's side. So after namin kumain, tulala pa rin ako. Bago kasi sa akin yun. Marami akong weird na panaginip, pero yun yung pinaka-weird. Kasi hindi naman talaga yung panaginip. Anyway, tinanong ako ng lola ko kung sino yung darating. Ang sagot ko naman ay isang lalaki. So fast forward, mga bandang 11 PM, may kumatok dun sa front door namin. Si lola mismo yung nagbukas. Nagulantang kami kasi si papa pala yung dumating. Namimilipit siya sa sakit ng kanyang tiyan. Tinanong ni lola kung sino yung kasama ni papa na babae. Papasukin na rin daw. Nagulat kami kasi ang sagot ni Papa, wala siyang kasama at siya lang mag-isa. Hindi ko alam kung bakit pero tumayo ako upang puntahan si Papa. Then hinawakan ko siya. Parang may nagtutulak sa akin na gawin yun that time. Pagkahawak ko sa kanya, bigla akong nangilabot. Katulad sa unang nangyari kanina, parang nagbago bigla yung senaryo. Ang nakita ko naman ay isang babae na may hawak na manika na tinutusok-tusok niya ng karayom. Nakakatakot yung manika. Ewan ko kung ano ba talagang manika yun o kung manika ba talaga. Sa bandang tiyan niya ito tinutusok-tusok. Napabitaw ako kay Papa. Bigla akong nanghina. Kahit nangangatog ako dahil takot ako kay Papa, sinabi ko sa kanya na siya'y nakulam. Tingnan nila akong lahat. Tapos parang nagulat sila sa aking mga sinabi. Si Papa naman, kahit na may iniinda ng masakit sa kanya, nagawa pa rin akong samaan ng tingin. Akala daw niya kasi nagloloko ako. Siyempre bata pa lang ako that time. 11 or 12 years old pa lamang ako noong mga panahon na ito. Anyway, pinatawag yung kaibigang albularyo ng lolo ko. Malapit lang yung bahay ng albularyo sa amin. Nung ginabot si Papa, sinabi nito yung dahilan. Nalagyan daw ng bato yung tiyan ni Papa.
Kapag pumatak daw yung 12 a.m., mawawala na daw pala dapat si Papa. Yung babae na sumusunod-sunod kay Papa, yun daw yung kukuha sa kanyang kaluluwa. Buti't nakauwi daw siya kaagad that night. Di ko alam kung bakit nakakakita ako ng ganun. Nagamot si Papa nung gabi din yun. Binigyan siya ng mga pangontra. Kinabukasan, okay na si Papa. Nakontra yung kulam. Pero yung pagiging babaero ni Papa, hindi na nakontra. Hanggang dito na lamang po. Masyado na kasing mahaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. P.S. Pinanindigan ni Papa yung kanyang pagiging babaero. Sumakabilang bahay na siya. Okay lang naman, kasi mas tahimik na yung buhay namin ngayon. Anyway, mabigat naman kasi talaga yung kamay niya. P.P.S. Madalas ako makapanaginip ng mga mangyayari. Ibabahagi ko yung kwento ng aking anak na hindi pangkaraniwan kung ikukumpara sa storya ng ibang mga bata. Mula kami sa probinsya ng Pangasinan. Dito na kami pinanganak at dito kami nagkakilala ng aking asawang si Banjo. Ang mga magulang ko naman ay may kanya-kanya ng mga sariling bagong asawa at yung magulang naman ni Banjo ay nakabase sa ibang bansa. Simula na pinagbuntis ko yung aming unang anak, tumigil muna ako sa pagtatrabaho upang mapagtuunan siya ng oras. Lumipat kami ng Maynila. Si Banjo naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang isang clerk sa isang munisipyo. Madalas kaming dalawa lang ni Baby ang naiiwan sa aming bahay. 4 na taon na si Muriel, pangalan ng aming anak, na nagsimula ang mga weird niyang kinikilos. Isang araw, habang abala ako sa pagluluto, sinilip ko si Muriel dun sa sala namin at nakita kong masaya siya naglalaro ng kanyang mga manika. Maya-maya, nakita ko siyang hawak-hawak ng laruan niyang telepono na tila ba may kinakausap. Napangiti naman ako kasi unti-unti niya nang nalalaman yung mga gamit ng ibang mga bagay. Kumakain na kami nung nakatawa ang kong tanungin kung sino ba yung kausap niya sa telepono. Yung kalaro ko po. Tugon sa akin ni Muriel. Really? Anong sabi niya sa'yo? Usisa ko naman. Gusto daw po niya akong kalaro. Sagot naman ito. Ngumiti naman ako sa kanya dahil masaya siya kahit kami lang ng papa niya ang kanyang nakakasama at madalas wala rin siyang nakakalaro dahil nagiging busy din ako. Pero sa isang banda, medyo ako nalungkot kasi di siya naging gaya namin noon o gaya ng ibang mga bata na nakakapag-enjoy sa paglalaro sa labas. Yung bang nakakaligo sa ulan at nakakapaglaro sa tulad nilang mga bata. Dahil sa subdivision kami naninirahan, ang mga bata dito hindi gaanong lumalabas ng bahay. Yung mga pinsan naman niya ay nasa Pangasinan kaya may kalayuan kaya hindi siya napupuntahan. Kaya laging mukha lang namin na nakikita niya mula siya pinanganak hanggang sa mag-4 na taong gulang na siya. Linggo-linggo naman kami nagsisimba kaya minsan naililibot namin siya sa mga park o kaya naman sa mga mall. Minsan, araw ng linggo, pagkatapos namin magsimba, nagaya nang umuwi si Muriel at ayaw na itong pumunta ng mall. Pagdating naman namin sa bahay, dali-dali itong pumasok sa kwarto niya at naglaro na naglaro. Makalipas ang ilang minuto, nadatnan namin siyang mahimbing nang natutulog dun sa lapag kaya agad siyang nilipat ni Banjo dun sa kama. Kinagabihan, habang nanonood kami mag-asawa ng TV dun sa sala, pinagising sa akin ni Banjo si Muriel upang kumain na ng hapunan. Ngunit pagpasok ko ng kwarto, wala si Muriel sa kama. Nanap ko siya sa ilalim ng kama, dun sa kanyang mini tent, pati dun sa ilalim ng lamesa niya, pero wala talaga. Sinabi ko naman to kaagad kay Banjo. Oh my God! Wala si baby sa kwarto! Taranta kong sigaw kay Banjo. Ha? Baka lumipat lang doon sa kwarto natin. Sagot naman ito. Agad kong pinatingnan dito sa kwarto namin. Samantalang ako naman, bumalik dun sa kwarto ni Muriel.
Nang nagawi yung tingin ko sa kanyang cabinet, nakita kong nakabukas ito ng kaunti, kaya tuluyan ko nang binuksan. Natatnan ko si Muriel sa loob nito na nakaupo habang natutulog. Agad ko naman siyang binuhat at inilipat sa kanyang kama. "Banjo! Nakita ko na si baby!" Sigaw ko. Nagmamadaling pumasok sa kwarto itong si Banjo. Oh, saan mo nakita? Tanong sa akin ni Banjo. Dun sa cabinet, natutulog. Sagot ko naman. Natawa pa kami pareho kasi nagpapanik na talaga kami. Lalo na si Banjo. Namumutla na yung labi pagkapasok niya. Tinabihan na namin matulog si Muriel, pero ilang minuto lang, nagising na ito. Doon na siya tinanong ni Banjo. Uy baby, bakit kasi sa cabin ka natutulog? Natatawang sabi nito. Si Aliana po kasi. Inaya po ako doon. Sagot naman ni Muriel. Doon na kami nagkatinginan ni Banjo. Yun siguro yung sinasabi niyang kalaro niya. Bulong ko kay Banjo. Ha? Anong kalaro? Takang tanong nito. Doon ko kinuwento na kapag wala siya, nakikita ko si Muriel na nagsasalita mag-isa at parang may kinakausap. Normal lang naman yun sa mga ganyang mga bata. Lalo na't wala naman talagang batang kalaro yan dito. Ikaw lang, tapos boring ka pa. Biro sa akin ni Banjo. Nagtawanan na lang kami at sinawalang bahala na lang namin yung mga nangyari. Minsan, naisipan din namin na papuntahin yung mga pinsan ni Muriel dun sa bahay para makipaglaro sa kanya at para lubos niyang makilala ang mga ito. Pero unang punta pa lang, ayaw nang umulit ng mga bata pumunta ulit at makipaglaro pa kay Muriel. Ayon kay Janice na aking kapatid, ayaw na daw pumunta ulit ng mga anak niya sa amin dahil may nakikita daw ito na isang batang babae na naging nasa likod ni Muriel. Tila naiinggit daw ito at napakasima ng tingin sa kanila. Dahil doon, minabuti namin na kausapin si Muriel tungkol sa kanyang kalaro. Ayon sa kanya, mabait naman daw ito at palagi daw itong nakikipaglaro sa kanya. Maputi yung bata, nakasuot lang daw ito palagi ng puting bestida, pati doll shoes. Palagi rin daw siya nitong tinutulungan magligpit ng kanyang mga laruan na amin din naman nasaksihan. Isang gabi noon, pagkatapos namin kumain, inutusan ko si Banjo na iayos yung mga pinaglaruan at iligpit yung kama ni Muriel. Agad naman itong bumalik. Oh, maayos naman Takang tanong ni Banjo. Pinuntahan ko at nakita ko nga ayos na ayos nga ang mga ito. Weird, oo nga. Pero hindi ko naman inayos yun. Ang gulo-gulo nung kanina. Nagulat na sabi ko. Tinanong ko si Muriel habang nanonood ito sa aming cellphone. Baby, hinayos mo ba yung kwarto mo? Good girl ka ha? Sabi ko. Hindi po. Sagot ni Muriel. Sigurado ka bang hindi ikaw yung nag-ayos noon? Tanong ko ulit kay Banjo. Aba ma, kanina pa tayo magkasama di ba? Kanina nagluluto ka. Nasa sala naman kami ni baby. Defensive na sagot nito. Pa, baka totoo yung sinasabi ni Muriel. Yung kalaro niya. Nanlalaki yung mga mata na sabi ko. Ano ka ba? Naniniwala ka ba dun? Mahal, wag ka nga paraning. Tinawanan lang ako talaga ng buwisit. Oh, sino naglipit ng kalat? Tapos nag-ayos pa ng kama? Nakapamayawang na sabi ko. Speechless tuloy si tanga. Hindi na siya makasagot. Ayaw mo ba nun? Hindi natin kailangan ng katulong? Biro ko na lang sa asawa ko. Idinaan na lang namin sa pagtawa kahit nasa isip-isip ko, biwirduhan at natatakot na rin ako dahil sa aming mga nasasaksihan. Ganon din naman si Banjo. Kunwari lang na brave pero palingon-lingon din sa paligid. Habang si Muriel naman ay tuloy yung panonood ng Cocomelon sa cellphone, yung Baby Shark. Pero ilang linggo lang din yung lumipas, mas naging weird at mas lumala pa yung mga kinikilos ni Muriel. Minsan pa,
Nagigising kami ng madaling araw at naabutan namin siya sa sala na naglalaro ng kanyang mga manika at tawa ng tawa. Nandyan din yung palagi siyang nagpupunta sa loob ng cabinet niya. At ang pinaka-weird dito, yung hindi siya umiiyak. Ang pagkakatanda kong huli niyang pag-iyak ay yung nakita niya yung mukha ng papa niya. Ang pangit kasi. Pero joke lang yun, of course. Huling iyak pa niya ay yung nilagnat siya. 4 years and 2 months old pa lamang siya noon. Mahigit 2 months siyang hindi umiiyak, which is very unusual sa katulad niyang 4 years old pa lamang. Ikaw nga siguro na nagbabasa. Malamang iniyakan mo yung mga nang iwan sa'yo. Ilang taong ka na nun? Oh, ang weird, diba? Anyway, fast forward. 5 years old si Muriel nung maisipan namin ni Banjo na kumuha na makakasama sa bahay para mag-alaga kay Muriel. Para sa ganun, makabalik ako sa trabaho at mas mapaghandaan namin yung kanyang future. Nakaharap naman kami kaagad at yun nga yung aking tiyahin na si Tita Charo. Marami siyang kwento tungkol kay Muriel at yung mga karanasan niya mula nang magtrabaho siya sa amin. Medyo mahaba na ito, kaya pagpapatuloy ko na lang siguro sa susunod. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang aking kwento ay tungkol sa aking mama. May mga hindi may paliwanag na pangyayari na nangyayari dito sa mama ko. Para malaman kung ano ba talaga ito, sinamahan siya ng kaibigan niya sa biyenan nito na marunong di umano sa ganitong mga bagay. Ang sabi sa aking mama, unknown entity ang may gawa nito. May bantay di umano si mama at simula pa lang sa kanyang pagkadalaga, bantay niya na ito. Yung unknown entity na sinasabing bantay ni mama ay isang engkanto. Siguro, hindi lang talaga to basta bantay. Marahil, may gusto din dito sa kanya, kaya siya nito binabantayan. Hindi naman matukoy kung maganda o hindi yung intensyon ng sinasabing bantay ni mama sa kanya. Ayon pa dun sa biyenan ng kaibigan ni mama, meron daw ibang engkanto na kakagusto sa engkantong bantay ni mama. Kung baga, meron love triangle. Nagagalit daw ito kay mama at yung engkantong yun ang may gawa sa kung ano man ang nangyayari dito kay mama. Nagbibiroan pa kami nang pinagkukwentuhan namin ito. Grabe ma, ang ganda-ganda mo naman. Pang out of this world yung beauty mo. Ganyan beauty pala yung mga bet ng mga engkanto. Yan tuloy, pinagagalit sa'yo from the other dimension. Sabi ko kay mama habang humahagikik. 40 plus na itong si mama. Marami nagsasabi na kung titingnan, halos para lang daw kami magkakapatid na kanyang mga anak. My parents got married noong 2000, pero nagkahiwalay din sila. 2 lang kami magkapatid at parehas kaming babae. Ako yung panganay. 3 years yung gap namin ng age. Hindi na nakapangasawa ulit si papa, pero si mama nagkaroon ulit at meron na tuloy kaming stepfather at saka stepbrother. Ang kwento sa amin nila papa at mama, pagkatapos daw nilang ikasal, sa unang buwan ng pagsasama nila bilang mag-asawa, napagkasunduan nila na doon muna sila sa bahay ng mga magulang ni papa tutuloy, habang pinag-iisipan nila kung saan sila magpapatayo ng kanilang sariling bahay. Eventually, lumipat din sila ng bahay, pero bundok pa ito noon. Maraming malalaking bato sa paligid ng araw at rough road pa yung kalsada. Noon daw panahon na yun, halos ilan pa lang yung bahay doon at wala kang kalapit bahay. Talagang yung mga lihitimong taga doon lang ang naninirahan, wala pang mga dayo. Ngayon kasi, marami na yung mga bahay doon at marami nang nakatira. Malapit sa dagat yung tirahan nila. Tabing kalsada lang ang tubig at matatanong mo ang malawak at ganda ng dagat na iyon. Mukhang rest house yung style ng bahay nila papa. Nasa mataas sa pwesto ito, kaya titingalain mo talaga kapag mapapadaan ka. May hagdanan naman para makataas ka. Inabutan ko pa pala tong bahay na ito at masasabi ko talagang maganda. Isang gabi, naglalakad-lakad daw sila papa at mama. Maliwanag daw yung buwan ng gabing iyon. Habang sila'y naglalakad, nagkukwentuhan lang sila.
nang mapansin nila ang isang aninong mabilis na tumatakbo sa ibabaw ng mga water lily sa malapit na lawa. Hanggang sa nawala na lang ito sa liwanag na nagagaling sa buwan. Alam naman nilang imposibleng tao iyon. Nakaramdam sila pareho ng takot, panlalaki ng ulo, pagtayo ng mga balahibo, kaya't mabilis silang naglakad pauwi ng kanilang bahay. Fast forward. Araw-araw na yung pasok ni Papa sa kanyang trabaho at gabay na ito nakakauwi. Sila Lola at Lola naman ay madalas ding wala sa bahay. Kaya't madalas mag-isa lang si Mama. Isang gabi, hinihintay ni Mama si Papa na umuwi galing ng trabaho. Pagkadating naman ni Papa, kumain na sila kaagad ng hapunan at nagpasya na din na magpahinga at matulog. Noong gabing iyon, sa may terrace nila naisipan maglatag at doon na matulog. Yung terrace kasi ng bahay ay meron silong. Doon nga pala yung laruan namin ng mga bata pa kami ng kapatid ko. Sa gilid nito, may kawayanan at dahil nga mataas na pwesto yung bahay, kapag sumisilip ka, tanaw na tanaw yung ibaba. Nang nakapaglalag na sila at handa na silang matulog, humigitad pa daw at kumukulog ng mga panahong yun. Tila uulan. Nang isang beses pang umulit ang mas maliwanag na kidlat at mas malakas pa na hulog, nagulat si Mama sa kanyang nakita. Isang napakalaking tao na mabalahibo. May nakakatakot na pulang mata ang nakita niya. Tila gustong pumasok dun sa terrace. Sa sobrang takot ni Mama, nagsisigaw siya at nag-iiyak. Si Papa naman syempre nagulat. Tinanong niya si Mama kung ano bang nangyari. Si Mama naman ay nakatulokbong na ng kumot at patuloy pa rin sa pag-iyak dahil sa kanyang sobrang takot. Hindi naman mapaliwanag kay Papa kung ano kanyang nakita. Hanggang yung iyak ni Mama, napalitan ng mahinang pag-uul na tila napagod na siya sa kanyang pag-iyak. Nang tanggalin ni Papa ang talukbong na kumot ni Mama, nagulat si Papa nang bigla itong magwala. Takot na takot ito sa kanya, nagpupumiglas at umiiyak. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Paulit-ulit na wika ni Mama. Uy! Ako to! Asawa mo to! Sagot ni Papa. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak at pagsigaw si Mama. Nagpupumiglas pa rin ito sa kanya. Kitang-kita sa mga mata na takot talaga ito. Hindi pa rin makilala si Papa. Nang hindi na talaga alam ni Papa kung anong gagawin niya sa mga oras na yun, napakanta na lang daw siya ng ama namin. Oo, imbis na pagdasal, kinanta niya na lang ito ng malakas. Ramdam na ramdam daw niya na tila may mga maliliit na paa na nagtatakbuhan sa bubungan ng bahay nila. Sa pagkukwento, inihalan tulad ito ni Papa na parang may nagsaboy daw ng bigas sa bubungan nila nung kinakanta niya ng malakas yung ama namin. Kinuha niya yung picture ni Jesus Christ na meron sila dun sa bahay. Nilapit niya ito at pilit na pinayakap kay Mama. Hanggang sa naghina na lamang daw ito at tuluyan ng nahimasmasan. Kinabukasan naman, pinag-usapan nila yung mga nangyari nung kinagabihan. Wala namang matandaan si Mama bukod sa kanyang nakita. Kaya kinuwento sa kanya ni Papa at inaming bagong mangyari yung lahat. Pagdating pa lang daw nito sa bahay nila galing trabaho, nung nasa taas na siya, meron siyang natanaw mula sa ibaba sa lugar kung nasaan yung aming poso. May nakatulikod daw na babae na may mahabang buhok na tinatangay-tangay ng hangin. Di niya na daw itong naisipang banggitin kay Mama dahil naisip niya na baka matakot lang ito at nangyari na nga yung nangyari. Ano kaya yung entity yung nakita ni Mama base dun sa kanyang description? Nung nalaman niya nga na meron siyang bantay simula pa nung kanyang pagkadalaga, kapag napagkakwentuhan namin ito, sabi niya na posible na yun na nga yung kanyang bantay. Okay guys, so yun na nga. So let's go ahead and do a short discussion sa mga kwentong aking pong binasa para po sa video na ito. So unahin natin dun sa pinaka first story. Okay? So ayan, so medyo
babala sa mga babaero dyan or mga lalakero for that matter na mag-ingat-ingat kayo sa mga nilalandi ninyo, okay? Kasi nga mamaya, okay, yung mga akala ninyo ganun-ganun lang, yung mga pwede nyong iwanan kung kailang kasawanan kayo, na parang ganun-ganun na lang talaga yon. So malay natin, okay, hindi naman sa lahat mga panahon mga mangkukulam to or what. Pwede rin na may mga saltik sa pag-iisip na okay, hindi lang kayo yung gagawa ng paghiganti. Ewan ko kung bakit pati yung mga magulang ninyo, yung asawa ninyo, yung mga anak ninyo na wala namang kinalaman dun sa ginawa ninyong kabalustugan, madadamay. Okay, so ingat-ingat na lang. Sa pagkakataong nito, since yung tatay nga ng sender ay medyo may pagkababaero, ayan, so kinarma siya, kinulam siya noong siguro niloko niya rin, okay, pinaniwala niyang binata siya, ganyan. Pero naniniwala ba kayo guys na wala talagang idea yung mga ganyan, yung mga babae o yung sabihin natin mga ganyan, yung mga katrabaho mo, kung kakilala mo na wala talaga silang alam na meron ka ng sabit. Ewan ko kasi ako medyo napapataas ang kilay ko dyan. Okay? So, kasi nga syempre, kapag lalo na kung may mga edad-edad na, like mga 30 plus na, so medyo mapag-isip ka na baka may asawa na to. Konting investigasyon naman ang gawin mo, guy. Okay? O girl, okay? So, ayun, masasabi ko lang dyan, kung hanggat maaari, bakit ka pumapatol sa lalaking may asawa na, okay? Marami naman siguro dyang mga binata na walang sabit. Ewan ko kung gusto mo ba talagang manira ng pamilya, pero ayun lang, okay, sana wag nating gawin yun. Kasi syempre, kung sa'yo mangyari yun, iiyak-iyak ka rin, di ba? Hindi mo rin matatanggap. So, ayun. Okay, yun lang po masasabi ko regarding sa bagay na yan. At saka sa mga lalaki naman, sana makontento ka na sa kung anong meron ka. Kung may asawa ka na, may mga pamilya ka na, wag ka na para bang para kang aso, di ba? Na naghahanap ng iba-ibang mga babaeng pwedeng halahian. Ganun ba kaganda yung lahi mo? Diyos ko. Anyway, so mapunta tayo sa second story. So regarding na ba dun sa second story, tungkol nga dun sa batang kakaiba, okay, naniniwala ako na yung mga bata talaga, since inosente pa sila, hindi pa sila katulad ng natin mga may edad na, o yung mga nasa mga teenager pataas, ganyan, na masyado pa tayong yung medyo may duda na tayo sa mga nakikita natin, hindi na tayo kasing inosente ng mga bata, okay? So, siguro, hindi ko masasabing masama yung nagpapakita ka Muriel, pero parang ganun Although, tumutulong sa kanya, okay, medyo na-bother ako na masama daw yung tingin sa kanyang mga pinsan. Okay, so, ibig sabihin, medyo may pagkasiloso o silosa itong espiritu na nagpaparamdam dito kay Muriel. And then, hindi rin natin masabi na mabait din ito kasi nga, malay natin, di ba? Nilalansi lang siya tapos barang eventually sasaniban na lang o biglang magbabago yung ugali ni Muriel na bigla na lang naging masalbahing bata, nananakit o yung mga gumagawa ng masasama. So, if I were the sender, medyo siguro magtatanong na ako sa mga espiritista, sa mga marurunong, kung ano ba talaga to, kasi alam na natin kwento ni Annabelle, di ba? Yung totoong kwento hindi yung mga sa The Conjuring na kwento. So, yung mga parang kukunin yung loob mo and then hindi mo nalamalay na nasanibang ka na pala kasi parang nakuha niya na talaga yung loob mo. So mag-ingat-ingat tayo sa mga ganyan, lalo na yung mga katulad ko daw, kailangan naisip ko na kailangan talaga mag-ingat talaga na kasi mahilig ako sa mga paranormal, gusto ko maka-experience ng multo, pero hindi ko pala alam kunyari may magpakita sa akin na yun pala masama na pala yung ginagawa sa buhay ko, hindi na pala maganda. So, ayoko rin naman masaniban ako. Ilang beses ko na sinabi, ayoko talaga masaniban ako. Ayokong magbago yung ugali ko na bigla na lang hindi ko alam na pumapatay na pala ako ng mga tao, di ba? Ayoko naman ng ganun. Anyway, doon naman tayo sa pinaka-last na story. So, regarding nga po ito sa mga bantay-bantay or maaring yung mga engkanto o espiritu na nagkakagusto sa mga nabubuhay na tao. So, para sa akin, ilang beses na rin ako nakabasa ng mga kwento regarding sa mga ganyan na for some reason, nagkakagusto nga yung mga ganitong klaseng entities dito sa mga taong katulad natin, mga normal, yung mga hindi naman nila katulad, ganyan. Siguro, hindi ko alam kung paano nangyari yun kasi mukhang itsura nila, ibang-iba naman. I suppose, iba rin yung idea nila ng maganda o gwapo. I mean, yung nagpakita kasi sa kanya, parang babalhibo daw na malaking tao na pula yung mata. So, hindi naman siguro napakaalangan na parang isipin natin na yun yung
ano nila, yung parang type of beauty nila. Okay? Kasi syempre, sa mga ibang mga bansa, yung parang sa kanila ang maganda, yung itim yung ngipin. Tapos yung mga tipong mga, yung kalbo, yung mga ganun, di ba? Iba yung type ng, iba yung parang tingin nila sa maganda. Sa atin dito, gusto natin yung mga makikilos yung balat, yung mga malaporsenana, yung maputi yung balat, o yung mahaba yung buhok sa babae na kulay red yung lips, o yung mga ganyan, diba? Pero sa ibang bansa, syempre, iba rin yung gusto nila na itsura, yung gusto siguro nila, blonde, blue eye, ganyan. Pero siguro sa ibang sa mga engkanto, hindi lang natin masabi kung iba rin yung parang ideal beauty nila doon. So, nakakapagtaka lang kung bakit sila nagkakagusto sa mga tulad natin, kung, ewan ko, baka iba yung level ng malay natin, hindi mahirap talaga magsalita. Pero ang masasabi ko lang dyan, siguro, ingat lang din talaga. Kasi katulad yung may nagkagusto sa kanya, and then at the same time, meron din pala may gusto doon, para bang naiipit siya, na wala naman siyang idea, hindi naman niya kilala to, I doubt na mayroon nagpakilala na sa kanya, at di naman niya inakitin to, pero may nagagalit sa kanyang iba. Parang tao lang din talaga na, bakit ka magagalit yun sa tao, sa gusto noong taong gusto mo? Unang-una, hindi naman kayo magkarelasyon, siguro, assuming ka lang, nagfe-feeling ka lang talaga, na para bang mayroon kayong, may namamagitan sa inyong dalawa, pero ang totoo, wala naman siyang pakialam sa'yo, ikaw lang naman yung may gusto sa kanya, ngayon nagagalit ka dun sa gusto niya, na medyo napaka-unfair naman yata nito. Siguro magalit ka kung talagang kayo talaga tapos nangangaliwa yung pinagaano ka. Pero siguro hindi ko rin ito masisisi. Pero yes, magalit ka pero wala kang karapatan na gantihan siya o gawan siya ng masama. Kasi unang-una, okay, hindi naman niya siguro hiningi na pansinin siya o yung bigyan siya ng atensyon. At pangalawa, wala rin naman kayong kaugnayan, wala naman kayong relasyon noong lalaking o babae for that matter na gusto mo. So, para sa akin, okay, wag kang maging desperada, wag kang maging desperado. Kung ayaw sa'yo ng tao, wag mong ipagilit yung sarili mo. I'm sure meron naman dyan iba, or siguro maghintay ka na lang na meron magkagusto sa yung iba. Okay? Wag naman yung parang tipong ganun ka na lang baka kawalang kwenta para hindi ka gustuhin ng kahit sino. Or wala rin namang masama kung maging alone ka. Katulad ko, wala naman akong karelasyon. Hindi naman ako miserable. Okay, I think, okay naman ako. Okay, mas maganda nga minsan yung parang single ka lang eh. Wala kang iniisip na kahit ano. Okay. But anyway, masasabi ko dyan, yun nga, I hope na nag-enjoy po kayo sa mga kwentong aking binasa para sa video na ito. So, hopefully, makapag-upload po ako on Saturday kasi parang meron naman kaming binabalak na gawin. Okay, pero baka most likely sa following week ulit ako makapag-upload. Okay, unless may singit ko siya ngayon kasi may mga iba rin akong balak gawin ngayon araw na to. Okay, sa Sabado din baka may gawin din naman ako ulit. Okay, so parang lagari. Pero kwento ko na lang sa inyo if ever matuloy po yun. Kung hindi man matutuloy, edi go. Makakapag-upload ako sa Sabado. Pero yun na nga, I hope na nag-enjoy kayo. Stay fabulous and spooky dolls. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa bago natin channel sa kwentong aswang at kababalikan, na pang hinihintay nyo, subscribe na po kayo. Leave a like. Okay, so mag-comment po kayo na kahit anumang gusto nyo i-comment. And then yun, kita-kits po tayo next time. Okay, bye-bye! God bless! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.